Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa top. Right? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, VP Sara o Defense Secretary binabatikos sa social media at ng ilang mga teachers, mga guro, ay mga magulang at estudyante. Dahil dyan guys, inutos niya na pinag-uusapan ngayon, tanggalin na yung mga decoration dyan sa eskwelahan. So sabi niya dito, so aalisin yung mga decoration, mga nakadikit, kung ano yung mga nakasulat. Lahat-lahat yun, dapat malinis ang ating classrooms. So that the attention ng ating mga estudyante at nandun ng mga teacher sa harap o doon sa libro sa ginagawa nila. So yun ang statement ni Defense Secretary VP Sara guys. So para sa kanya, marami ang nakadidistract o hindi natututo sa pag-aaral dahil doon sa mga nakasulat. Di ba? Yan ang sabi niya. Siyempre, yung naman nakalagay dyan, hindi naman yan dyaryo yan o kung ano-ano, di ba? So, yung nakalagay dyan, mga ABC, di ba? Yung sa mathematics, halimbawa, 5 times 10, may mga ganun, may mga formula, tapos may mga magbi-birthday pa, di ba? So, yung iba naman, mga kasabihan, di ba? Yung honesty is the best policy, at kung ano-ano pa. So, tama naman kung sobrang dami. Di ba? Pero, ano na yun di ba? Mga bata pa tayo, guys. Ang dami na nakalagay dyan, pero hindi naman yung naging sagabal, di ba, bilang estudyante. At saka pag tinignan mo yan, alam mo naman yun, di ba? Ma-memorize mo na, lalo na yung mga bata, nakakatulong yan kasi na-memorize nila yung ABCD, yung numbers, di ba? Yung math, science, at kung ano pa yung nakalagay dyan. So, yun ang ginagawang dahilan. Dahil kaya daw mahihina ang ating mga estudyante. Pero ang dami nang naging successful sa ating mga kababayan, di ba? Yung mga mas na matanda pa sa atin, na yun na nakagisnan na yan na yung mga decoration na yan, na pangdandag knowledge din. Di ba? Pero sa kanya, tingin niya ganun. Kaya ngayon, binabatikos siya. May mga teacher din na sumasang-ayon sa kanya. Meron din namang hindi. Pero kasi ngayon guys, nakita natin, ito ba talaga yung problema ng eskwelahan o ng mga estudyante kung bakit hindi sila nakapokus sa pag-aaral, di ba? So unahin natin yung mga teachers, di ba? Alam naman natin yung mga grupo ng mga teacher, guys, nagsasalita na rin sila. Lalo na sa public school, loaded sila. Ako may kapatid din ako teacher at may mga kilala kong personal na kaibigan ng mga teachers. Mamaya, sasabihin ko. So, sa mga grupo ng mga teachers, ang sinasabi nila, ang isa sa mga nagiging problema kasi nila, yung congested, di ba? Sa isang school, lalo na dito sa Maynila, yung isang section, nasa 50 o 50 plus pa yata, guys, siksikan sila. So, bukod doon sa siksikan sila, napakainit pa. Di ba? Kung nabalitaan nyo nung summer, nung summer, ang daming nahihilong bata, hindi lang isa amin, ang dami. Sa sobrang init ng panahon, nahihirapan sila kasi nga yung classroom natin, minsan yung iba, wala pang electric fan. Wala pa. Siyempre, paano ka nang makakapag-focus, di ba? Kung ganun ang temperature o yung sa paligid mo, kung mainit, parang sa opisina lang yun di ba? Nakita yung mga opisina. May nakita na ba kayong opisina na walang aircon? Di ba wala naman? Kasi hindi ka makakapagtrabaho ng maayos pag walang aircon, di ba? Kaya kahit man lang malalaking electric fan, bukod doon, yung structure ng mga eskwelahan nakita natin, sira-sira. Meron nga tayo narinig, yung kisame daw, bumagsak Pinagawa lang din ng teacher, sariling gastos lang din. Di ba? Minsan sira-sira yung upuan, sira-sira yung mga bintana. So, yung unang kailangan talaga ng estudyante, para sa atin lang to guys, baka sabihin, ikaw na mag-vice president, ganun yung iba, di ba? Pagka nagbibigay tayo ng opinion, sinasabi, ikaw na maging presidente, di ba? Ito yung mga opinion lang naman, lahat naman tayo may kalayaan
na mag-comment. At ayon lang doon sa ating alam na para sa atin, yun ang tama, di ba? So, yun, di ba? Yung mga eskwelahan, guys, di ba? Yun nga, sira-sira, walang upuan. Minsan, di ba, nasa ilalim pa ng puno yung mga estudyante. Kulang na kulang ang classroom. Kaya nangyayari, congested, yung teachers, siyempre napapagod din yun. Dami rin ginagawa ng mga teacher. Meron pa mga kooperatibang sinasabi, meron pa kung ano-ano mga organization. Kaya ngayon talagang pagod yung teacher. So kung maalala nyo yung bagong pasukan, di ba, kakatapos lang ng graduation, pinapasok na rin kagad ni BP Sara dahil kailangan na daw pumasok. So yung hinihingi nilang mandatory na 2 months vacation, alam naman natin yan kahit mga estudyante pa tayo. Meron talaga yung para magpahinga yung mga teacher. So yun, ano bang isa sa mga problema? Iyan ang isa sa problema natin. Kailangan maganda yung eskwelahan, guys. Maganda. Yung komportable yung teachers, komportable, nabubulol na tayo, guys. Yung estudyante, para nakakapagturo ng maayos. Kaya may decoration yan o kaya wala, pag komportable ka, yung condition mo, naka-mindset maganda, presence of mind ka, maganda, di ba? So, yan ang unang problema. Para at least, kung dumami yung eskwelahan, mag-hire din sila ng mga teacher. So, ano nga, magandang halimbawa, guys, ito paulit-ulit yung sinasabi, na isa sa mga pwedeng solusyon ng ating education, yung kagaya ng ginawa ni Isko, di ba? Yun ang lagi kong sinasabi, education to, importante to. Dahil dito yung next generation na magiging leader natin na magpapaunlad ng ating bansa. Di ba? Ang pinagawa niya, guys, alam naman natin yung 10th floor na public school, di ba? Manila Science. 4 yan, guys. 4 na pinagawa niya dito sa Manila. Lahat yan. May aircon pa, guys. May aircon pa. So, ibig sabihin, kung ganun sana lahat, di ba, sa public, magiging komportable. Siyempre, pagka nagtayo ka ng 10th floor building, ibig sabihin, no, mas maraming rooms ang pwedeng gawin. Kasi vertical siya, di ba? Unlike pa nga, pag yung mga dati natin ngayon, hanggang 2nd floor lang. Yung iba, sa probinsya, hanggang ground first floor lang, di ba? Dito sa Maynila, kahit pa paano, may 3rd floor, may 4th floor, kasi malalaki yung at maraming populasyon. So, kung ganun yung eskwelahan, may aircon, di ba, 10th floor, unang-unang komportable dyan yung teachers kasi dadami yung rooms eh. Di ba? Pangalawa, yung estudyante kasi hindi sila naiinitan, di ba? Maayos ang kondisyon nila. Kagaya ng sabi ko, para ang nag-opisina. Pag nagtrabaho ka sa opisina at wala kang aircon, mahirap magtrabaho, di ba? Mainit. Di ba? Kasi yung kondisyon ng katawan dapat maayos muna. Kaya nga sabi ko, kung unti-unting gagawin ng gobyerno yan, kada taon, di ba, magpapagawa ng 4 na ganyan, unahin muna sa mamalaking populasyon, kagaya dito sa Metro Manila, papuntang probinsya, across the board, lahat. Kung saan pwede, sa budget, kung gusto ng gobyerno, magagawa ng parang. Kasi trillion naman ang budget natin, yung iba, di ba? Hindi naman nagagamit, guys, kagaya dun sa Department of Agriculture, napanood ko yung hearing sa Kongreso. Yung NFA, binigyan ng 8 billion na budget para pambili ng bigas ng local farmers, di ba? Para kumita yung ating mga farmers at darami supply natin. Lumipas ang isang taon, guys, yung 8 billion din nila ginastos. Nasayang yun, di ba? So, ano mangyayari dyan? Ibabalik yan sa treasury, sa kaban ng bayan. Imbis na yung ginamit na sana, di ba? Imagine mo 8 billion. So, binlag natin, guys, yung pinagawa ni Isko na isang 10th floor na may elevator, may aircon, 1.2 billion yung construction na pinagawa, guys. 1.2 billion. Di ba? Ilang classroom na yun? Kung yung 8 billion na lang, total, hindi nyo naman pala ginagamit, di ba? Pinagawa nyo na lang sana ng world class na eskwelahan. O, di sana, ambis na walang nangyari sa isang taon, nakapagtayo pa kayo. O, sabihin natin, 2, 4, 6, 8. O, di 4 na kung 2 billion. Kasama na yung gamit, di ba? 4 ulit, guys, na world-class public school sana yung naitayo. At saka yung mga hindi na kailangan, mga confidential fund na yun na
Hindi naman sa defense, di ba? Yung intelligence fund, hindi naman sa defense, kumukuha pa lang ng funds, di ba? O, so ngayon, anong problema ng mga teacher? Yun sa isa sa mga dapat ayusin ng gobyerno. Classroom, gawin ng world class, guys, kasi para pang lifetime na yun, permanent solution yun. Eh. Di ba? So, pangalawa ngayon, dahil in-announce niya, meron kasing lumabas kasi yan, guys, yung memorandum ni Sara Duterte earlier issued DepEd Order number 21, series of 2023 for the implementing guidelines of Brigada Eskwela. Yun ang tawag nila dun eh. Brigada Eskwela. Na, yun na yung sinabi ko kanina, school shall ensure that school grounds, classroom, and all and other school facilities are clean and free from unnecessary artwork. Sabi niya, decoration, tarpaulin, poster, all times, oversized signages, commercial advertisement words, sponsorships, and endorsement for announcement of the nature taken down. Read the policy. Yun ang mga policy na ginawa. So, alam niya ngayon, guys, meron tayong mga kaibigan sa probinsya, guys, na nakita natin na humihingi ng tulong. Saan yun? Na humihingi ng tulong sa pintura. Bakit? Kasi nga, guys, di ba, may mga nakadikit yan as is, di ba, sa mga maraming dinikit yan, yung iba dyan, permanent ng dikit na yan. So ngayon, siyempre, pag tinanggal mo lahat yan, dudumi na yung eskwelahan, di ba? Mawawala na yung poster, may mga tira-tira pa dyan, meron ng hindi pintura, meron yan. So, kailangan nila ng pintura. Di ba? Yung iba naman, yung mismong eskwelahan, sinasabi natin, yung room, yung pinto daw sira, may bintana. So, nakita natin, di ba? Ibig sabihin, pati yun ngayon, pinoproblema ng mga teachers. Kung saan sila kukuha ng pampintura. Additional gastos nila yun kasi wala naman yun sa budget, guys. Basta pini-implement lang ni BP Sara. Pero wala silang budget. Dapat, di ba, pag alam mo magre-renovate yan eh, dapat nagbuhos ng budget yung DepEd. Di natin alam kung magbigay man o wala. Pero kasi, next week na yung pasukan eh. Rush na. At sinasabi pa, kung pipinturan mo ngayon yan at next week na, baka mangamoy pa rin yung pintura. So, lalo na sa mga bata, hindi yan maganda. Kasi yung amoy ng pintura. Di ba? So, anyway guys, wala tayong magagawa. Yan ang gusto ng DepEd. Sinabi lang natin ang kailangan gawin, di ba? Na dapat sana ganun. Yun ang unahin kasi yun ang pinaka-importante. Yung mga decoration, mga basic lang actually. Dapat di na yung pinag-uusapan eh, di ba? Mas pag-uusapan yung permanent na magiging komportable. At nung nakaraang araw, di ba, nakita natin, binlag din natin dito na naging karpintero si BBM tsaka si BP Sara. Yun sinasabi ko, di ba? Oh, alam nila na kulang sa pintura yung mga upuan. Bakit di sila maglaan ng malaking budget dyan? Bumili ng mga magagandang upuan, di ba? Pang-maintenance na lang. At lifetime, yun nga yung sinasabi natin, eskwelahan. So, sana ganun, guys, di ba? Yun ang importante. Kaya, ang status natin ngayon talaga medyo mababa yung dekalidad ng pagtuturo sa ngayon. So, di ba? Kaya, yan sana ang gawin, yung permanent, hindi yung parang ganyan lang na banded solution yung mga basic lang yun eh. Yung pagmatagalan na talaga pang ano talaga. At mag-hire pa sila ng maraming teachers, guys. Siyempre kung yung teachers hindi masyadong napapagod, sakto lang, makakapagturo, nasa kondisyon pa ang kanya sarili, di ba? So, hanggang dito na lamang, guys. Thank you very much po.